Dinambong din ni Nabucodonosor ang mga banal na kagamitan ng alahaya. Dinala ang mga ito at inilagay sa kanyang sariling templo sa Babylonia. Ngunit ang mga bagay na naitala tungkol sa kanya at tungkol sa kanyang karumihan at kapangahasan ay nakasulat sa mga talaan ng mga hari. At si Joakim na kanyang anak ang naghari bilang kahalili niya. Ginawa siyang hari sa edad na 18 taon at naghari ngunit 3 buwan at 10 araw lamang sa Jerusalem at gumawa ng masama sa paningin ng Yahweh. Kaya pagkaraan ng 1 taon, si Nabucodonosor ay nagsugo at ipinadala siya sa Babylonia kasama mga banal na kagamitan ng alahayan. At ginawa niyang hari ng Juda at Jerusalem si Sedekias nang ito ay 21 taong gulang at naghari siya ng 11 taon. At gumawa rin siya ng masama sa paningin ng Yahweh at hindi pinansin ng mga salitang binigkas sa kanya ng propeta Jeremias mula sa bibig ng alaya. At pagkatapos na papanumpain siya ni Haring Nabucodonosor sa pangalan ng Yahweh, siya ay sumira sa kanyang sumpa at naghimagsik at pinatigas ang kanyang leeg at puso. Nilabag niya ang pag-ebatas ng Yahweh, alahayang ng Israel. Ang mga pinunuring ng bayan at ng mga pari ay gumawa ng maraming bagay na laban sa mga batas at tinanggap ang lahat ng karumihan ng mga bansa at dinungisan ng templo ng Yahweh na itinalaga sa Jerusalem. Jero kayon paman, ang Yaawahan ng kanilang mga magulang ay nagsugo sa pamamagitan ng kanyang mensahero upang tawagin silang magbalik, sapagkat kinahabagan niya sila at pati ang kanyang tabernakulo. Ngunit kinutya nila ang kanyang mga mensahero at narito nang magsalita ang Yahweh sa kanila, ginawa nilang katatawanan ng kanyang mga propeta hanggang sa punto na siya, dahil sa pagkapuot sa kanyang bayan, dahil sa kanilang malaking kalapastanganan, ay nag-utos sa mga hari ng mga Kaldeo na sumalakay laban sa kanila, na pumatay sa kanilang mga kabataan sa pamamagitan ng tabak, o maging sa loob ng kanilang banal na templo, at hindi nagpatawad ng kabataan o dalaga, matanda o bata sa kanila, sapagkat ibinigay yan lahat sa kanilang mga kamay. At kanilang dinambong ang lahat ng banal na kagamitan ng alahayan, malaki at maliit, kasama ang mga kagamitan ng kaban ng Yahweh, at ang nakayaman ng hari, at dinala ang mga ito sa Babylonia. Hanggang noon sa bahay ng Yahweh, kanila itong
sinunog at winasak ang mga pader ng Jerusalem at sinilaban ang mga tore nito. At tungkol sa mga marinanggal na bagay nito, hindi sila tumigil hanggang sa lubos na naisawi at naibulok ang lahat. At ang mga tao na hindi napatay ng tapat ay dinala niya sa Babylonia. Na naging mga alipin niya at ng kanyang mga anak hanggang sa naghari ang mga Persa upang matupad ang salita na riyawaho na binigkas sa bibig ni Jeremias. Hanggang sa panglupay na'y nakapagpahinga sa kanyang mga sabat sa buong panahon ng kanyang pagkatiwangwang ay magpapahinga ito hanggang sa ganap na katuparan